Morning guys, morning. Ang panahon talaga ngayon hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Isang linggo ng summer dito. Kaya itinaas na namin yung mga pang yung mga heater, tapos ibinaba na namin ang mga electric fan. O ngayon biglang lumamig na naman. Ay nako. 16 degree hanggang weekend. Sabi sa weather forecast. Pero sabi sa weather forecast ng mga nakarang araw, mainit na. So, ngayon, nagtitingin ako ng tumama sa resibo. Kasi lumabas na yung mga nanalo, yung mga lucky number sa resibo. Kasi dito sa Taiwan, guys, itong mga resibo na ito, pag bumili ka, may resibo. Lahat, mga 7-Eleven, convenience store, mga supermarket, may mga resibo yan. Tapos, tuwing ikalawang buwan, naglalabas ang government ng mga nanalo. So, titingnan mo sa resibo mo, diyan sa number na yan, oh. Itong number na yan. Yung nasa ibaba, yung marami. Yan. Titingnan mo dyan. Kasi maglalabas sila ng, bubulahin nila yan. So, ang dami kong resibo para sa buwan ng January, February. So, guys. Tapos, may tama yan. May tama. Tingnan ninyo. Yan. Diyan naglabas na yung January, February 2025. Ayan no, ang special price. Pag nakuha mo lahat yung special price, 10 million. Yan. Tapos, yung grand prize, 2 million. Dito sa first prize na yan, pag nakuha mo ang maalin sa kanila, ayan o, una, 200,000 first prize. Pag nakuha mo yan, yung second prize, 40,000. Tapos third prize, 50. Ano yan 4,000 yung 5 digit. Ayan. Tapos, yung tatlong iyan, yan o. Yung tatlo na ito, halimbawa yan, 633, 878, 954. Pag nakuha mo lang yung tatlo na yan, tigto 200 yan, 200 NT. Ayan. So, pag yan ay ito yung first, second, at saka fourth prize. First prize, 200,000 pag nakuha mo yan lahat. Tapos, 40,000 ito. Third prize. Tapos, pag nakuha mo itong lahat, 4,000. No. Ayan, yan, ganyan yan ang pagtingin. Tapos, yan tatlo na ito, 633, 878, 954. Pag nakuha mo iyan, maalin sa mga resibo mo, 200 pesos. Yan. Kapag apat na digit, maalin sa kanila, 1,000 naman. Maalin dyan, 0954, 3878, 4633. Ano yan? 1,000. So, yan ang lalabas sa yan ang ganyan ng raffle dito ng mga resibo. So, ito ang pag nakuha mo. Yung nakaraan, nung last year, hindi pa ata nakiklaim ang 10 million. Dalawa pa ata. Kasi nag-ano na sila nagpalabas na sila ng bulletin nung nakaraan. Isang araw na hindi pa nakiklaim. Yan. So, ganyan yan. Sa dami ng resibo ko, sa dami ng aking resibo, wala man lang lumabas kahit isa, kahit 200, wala man lang akong nakuha kahit 3 numero para meron akong 200. Tapos guys, ang ganito, yung 200 hanggang 1,000, I think, pwede mo siyang ipalit sa 7-Eleven, convenience store. Pero pag yung 4,000 na, yung 5 digit, sa bangko mo na yung kukuhanin. Pero may tax yan. Pero yung 200, walang tax. Kaya hindi mo na hindi na yung kakaltasan. So, kahit may tax yan, ay nakuha mo, ay swerte ka. Pwede ka nang umuwi ng Pilipinas. Pag nakuha mo, ako nga kahit yung 200,000 na lang. Kahit 200,000 na lang, Diyos ko po, sa tagal ko na din sa Taiwan, ang
Ang nakukuha ko lang 200, pinakamataas 1,000. Pero meron dito mga OFW na nakakuha ng grand prize. Ano ata yun? Indonesia ata. Oo, Indonesia. Na-claim na niya. So, sa dami ng aking January, February, hindi ako biniyayaan. Kaya magabang ulit tayo ng para sa buwan ng March, April. Kasi tuwing ikalawang buwan yan eh. So, ayan ang ating ano ngayon. Ang ating, tapos ngayon nga pala ay March 28, birthday na ni PRRD. Hari nawang siya biyayaan pa ng may kapal ng mahabang buhay at malampasan niya ang lahat. So, ayan. Zero remittance ngayon. Talagang zero remittance ako. Kasali ako dahil wala pang sahod. Ayan. Ang sahod natin ay sa ados pa. O so, edi hanggang 4 daw. So, 2 araw lang ang ating aantayin. Tsaka hindi naman totally kailangan sa Pinas. So, relax muna. Standby muna tayo. Para ganyan kahalaga ang OFW. See? Kasi kahapon, napanood ko yung isang interview dun sa isang analyst. Yun daw isang araw lang na ang OFW ay hindi magpadala. Ekonomiya ang tatamaan talaga kasi yung wala tayong import. Lahat tayo puro export ba? Hindi. Lahat tayo binibili natin lahat. Wala naman tayong produkto na pinoproduce para masustain yung ating ekonomiya. Kaya sa OFW, kumukuha ang pamahalaan para ma-maintain ang ating takbo ng ekonomiya. Kaya malaking dagok kung kahit isang araw lang, kahit sa kalahati lang ng bilang ng OFW ang hindi magpadala within 1 day. Malaking dagok na raw. Napanood ko dun sa isang interview sa isang analyst. Yan, tsaka parang kay Winnie Monso din yung isang napanood ko. Ganyan ka So, tapos nagsalita pa si Enrile na tatakutin ang OFW, baka daw gumanti ang gobyerno sa mga pribilehiyo na ibinibigay sa amin. Aba, ay nananakot. O, diba? O, ganyan kaganda ngayon sa Pilipinas. Kaya dapat mag-ipon. At pag nagkaroon ng problema, kawawa ang mahihirap na kagaya natin. Hindi sila maapektuhan, napakabilis nilang lumayas. Dahil sa dami ng kanilang pera, mga mayayaman. Paano ikaw na simpleng mamamayan lang? So, yan muna for today at panibago ulit tayo.